Hello everyone! I'm Mark Iladrian. I'm Jiro Ibanez. John Del Manjares. John Lawrence Gordo. Denver Hansuliga. Andre Joseph Domingo. JC Baula. I'm AJ Nasol. And we are IT5 from City College of Calamba. So, for today's video, gagawa kami ng design ng simple Java Swing na magde-demonstrate ng simple pizza ordering system based sa mga requirements na to. Tapos, ito yung mismong gagayahin namin na output. Ito yung design. Yung una naming nilagay is yung panel ng select flavor. Tapos, yung sunod namin na ginawa ay ng radio button ng Hawaiian, ham and cheese, and pepperoni. Ito yung code niya. And ang sunod naman po nating nilagay na panel is para naman po sa size po nila. And doon naman po sa panel na yun, nag-input po tayo ng tatlong radio button which is small, medium, and large size. And dito rin po magdi-display yung price po ng bawat size po ng pizza. Ayan. And naka-display na po yan since pag-run po natin, naka-default po yung Hawaiian. And yung size po ng Hawaiian ang naka-display po. And ito po yung code ng neto. Saan yun? Ito. Ang ating naman pong kasunod ay ang paggawa ng panel para sa ating add-on selection. So, una po natin ginawa, gumawa po tayo ng panel. Ito pong malaking square na to. Sunod naman po, gumawa tayo ng checkbox para sa ating pepper, onions, black olives, green peppers, and extra cheese. Kasunod naman po nun yung kanilang corresponding price po, which is 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, and 25 pesos. At ito naman po yung code para po doon. Simula po tayo ito po. Ayan. Hanggang dito po. Gumawa kami ng panel for order of summary. Then, dito ilalagay yung order summary. And ito yung code. Ito po yung para sa panel. And dito po yung white, yung text area para ma-display yung order summary sa loob ng panel. So dito naman po, ang next namin ginawa ay nag-add kami ulit ang panel para sa payment and exchange. Ito po yung panel. Nakikita nyo, then payment. Tapos dito lalabas yung magdi-display exchange. Tapos ito po yung code. Ayan, ito po mismo yung code na Dito naman po, nag-ano kami ng default selection para ma-select na po automatically yung Hawaiian tsaka yung small. Tapos sa sunod naman po, dito po, ano yung prices ng pizza. Tapos dito naman po yung prices ng add-ons. Sa part po na ito, nag-display po kami ng button para sa list po ng order. Ito po. And next po is, dito, sa part po na ito, nag-declare po kami ng index value for flavor selection. Condition po para sa flavor selection. And sa part po na ito, declare index value po para sa size selection. And condition po para sa size selection. And sa part po na ito, to compute the total price po ng per order. And next naman po, nag-add din po kami ng condition para sa add-on selection. Then dito, total price, ito po, plus add-on price. Yung add-on price po, dito po nakalagay. Ayan. So, ganun po yung ginawa namin. Sa lahat po, ganun din po. Para sa pepper, onions, black olives, green peppers, and extra cheese. Then dito po, para po to ma-display lahat yung sinelect po para sa order ng pizza, di-display niya po sa order summary. Dito po. Then,
Next naman, dito po sa button ng compute, naglagay din po ng condition dito na kapag yung price po is greater than or equal sa binayad po nung bibili, magdi-display po ng change. Then pag kulang naman po, not enough payment yung i-display niya. And dito naman po, nag-add po ng bagong action na kapag ito po yung sinelect, which is yung Hawaiian, ang lalabas po yung mga price niya doon sa small, medium, and large. Then pag sinelect naman po yung ham and cheese, ganun din po, lalabas din po yung iba't ibang price niya. Then pag sinelect naman is pepperoni, lalabas din po yung iba't ibang price niya per size. Ang price po nila ay dito nakalagay. Yan. Ito po para sa Hawaiian, para sa ham and cheese, and para sa pepperoni. Yan. And pag nirun po natin, ganito po mangyayari. So, kunwari po, Hawaiian po yung gusto natin. Tapos medium. Then gusto po natin lahat ng add-ons. Then create order. So, na-display na po yung mga in-order po natin. Then yung total price niya po is 185. So, kunwari po, nagbayad tayo ng 200. Yan, 15 pesos po yung sukli natin. And pag kulang po yung binayad natin, which is 180 lang, not enough payment yung lalabas. That's all. Thank you for watching. Subscribe to Mark TV.